Inaasahan na libo-libo pang mga trabaho ang magbubukas sa mga Pilipino. Ito'y matapos makakuha si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mga karagdagang investment pledges mula sa iba't ibang malalaking kumpanya sa Japan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Nasa mahigit kumulang 56.3 billion pesos na potensyal na investments ang nakuha ng Pilipinas matapos ang magkakahiwalay na pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang malalaking Japanese company. Nasa mahigit 10,000 direct at indirect jobs sa Pilipinas ang inaasahang malilikha ng mga proyekto na sakop ang mga industriya ng shipbuilding, advanced electronics manufacturing, semiconductor production, AI-driven technologies at green maritime industries. Kabilang sa nakausap ng Pangulo ang Tunesio Group Corporation na may planong palawakin ang shipbuilding facility nito sa bansa. Kapag natapos ang expansion, posibleng maging ika-4 na pinakamalaking shipbuilding nation sa mundo ang Pilipinas, kasunod ng China, Japan at South Korea. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa Furukawa Electronic Company Limited para sa planong expansion project nito sa paggawa ng advanced heat sink modules at thermal management products na ginagamit sa electronics at digital infrastructure applications. Kasama rin sa plano ng kumpanya ang pagpapalawak ng operasyon nito sa Laguna Technopark upang mapataas ang produksyon ng high-performance heat sinks para sa cooling systems ng data centers, kabilang ang CPUs at GPUs, kasabay ng tumataas na demand dulot ng generative AI technologies. Tinalakay naman kasama ang Sumitomo Electric Industries Limited ang 4.3 billion pesos expansion project nito sa advanced electronics manufacturing. Kabilang dito ang pagtatayo ng bagong 4,760 square meter facility sa Cabuyao, Laguna ng Philippine unit nitong First Sumidon Circuits Inc. na siyang nag-iisang manufacturer ng flexible printed circuits sa bansa. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng Pilipinas sa global supply chains para sa electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications. Iprinisenta rin ng Minebea Mitsumi Incorporated ang kasalukuyan at planong investment nito sa Pilipinas para sa semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data centers, optical image stabilization, at advanced precision manufacturing. Target din ng kumpanya na palawakin ang produksyon ng high-end smartphone camera actuators, data center battery protection modules at analog semiconductor operations nito sa Cebu upang matugunan ang lumalaking global demand kaugnay ng AI technologies. Sabi ng DTI, naging produktibo ang mga pagpupulong dahil hindi maitatanggi na kumpiyansa sa Pangulo at sa ekonomiya ng bansa ang Japanese companies. Kaya asahan daw na mas lalakas pa ang investment partnership ng Japan sa Pilipinas sa hinaharap. Just by looking at the numbers, you can really see that the confidence that the Japanese companies have in the Philippines is really there. And the way they are very happy with the service that we give them, with the incentives that we give them, and what the country has to offer for them is actually really very encouraging and enticing for them to keep on expanding and to keep on growing their business in the Philippines. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.